Alright, magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating Bible knowledge of the day, ay sa araw na ito ay Proverbs 18 verse 9. The Bible says, "He also that is slothful in his work is a brother to him that is a great waster." Great waster po ang ating pamagat. At yung slothful po dito galing sa Hebrew word na rapa. Ibig sabihin ay abate or cease or nagfi-faint. So, abate, kumbaga bumababa cease, tumitigil ang kanyang pag-work, di ba? Nanlulupaypay, faint. Alright, yung word dyan, of course, yung melaka sa Hebrew, na ibig sabihin po ay ministry, business, generally employment. Yan po ay binigay ng Concordance Dictionary. Okay? Pagka ikaw daw ay bumababa, na tumitigil, nanlulupaypay sa iyong employment, ay ikaw ay brother ng great waster. Yung brother dyan or resemblance or like. At yung waster po dyan ay lose, maraming nasasayang, di ba? Maraming nawawala. Spill. So, pag sinabing spill ay kumbaga nawe-waste. Oo, natatapon. So, yan po ang isang slothful na tao. Kaya nga po mahirap po ang isang tamad dahil kahit meron siyang gusto sa kanyang buhay, may gusto siyang kainin, meron siyang gustong bilhin, ay hindi siya makabili dahil wala nga siya nawawala nakukulangan. So, great waster. At tayo po, ayaw po natin na ma-waste ang ating pong buhay. Kaya nga tingnan yung mga kabataan tamad, imbes na mag-prepare ng kanilang future, imbes na magtrabaho, imbes na mag-aral mabuti, imbes na sumunod sa kanilang magulang at makinig, ay hindi nila pinapakinggan. They are wasting their future. They are wasting their possible na lesson learned. Ini-spill nila di ba? Nalulus nila yung sana magagamit nila sa future nila. Alright? So kaya nga pinakamahalaga po ay huwag po tayong maging great waster. Kung di tayo po ay mag-prepare, magsipag, at para sa ating pong future at ministry rin po. Kung gusto mong maging matagumpay, ay maging masipag ka sa iyong employment, business, and ministry, lalo na po sa Panginoon dahil ang Diyos ang nagpapala po sa atin. Po. And sayang naman na great waster. Diba? Kaya nga po pag nakaupo ka lang, wala kang ginagawa, wala kang plano, ay marami kang nasasayang na oras sa araw-araw. Diba? So, meron dapat plano at ginagawa. At nasasayang ang oras, ang araw, pag wala kang ginagawa. Okay? So, sa ating pong principles of the day, don't drift along and lose your way. Prepare for tomorrow, starting today. Prepare. Magsipag. 2. Laziness will block your way and steal the chances of your day. Yan po ang ginagawa ng isang tamad. Nasasayang, nananakaw ang mga chances sa araw-araw na dapat nakinabang siya, pero dahil sa katamaran ay na-block pa, di ba? Yung kanyang mga dapat pakinabangan. Okay, yan po ang ating Bible knowledge of the day. God bless you po.